Emilia, sa susunod, siguraduhin mong hindi na muling mangyayari ito. Kumalat ang malamig na boses ni Don Rafael Alcantara sa tahimik na opisina. Parang yelo ang bawat salita, humihinto sa ere bago tuluyang tumagos sa balat ni Emilia, Emmy de la Cruz. Napapikit siya ng mariin. Iyon ang kanyang pang-araw-araw na dosis ng motivation mula sa kanyang boss, isang paalala na gaano man siya magsumikap, hindi pa rin sapat. 12:00 na ng hating gabi, at tanging ang hum na tunog ng aircon at ang marahang pagtipa niya sa keyboard ang pumupuno sa buong ika-30 palapag ng Alcantara Tower. Naroon pa rin si Don Rafael, ang na parang robot kung magtrabaho, walang pagod, walang emosyon, at walang pakialam sa oras ng ibang tao. Kahit kailan, hindi siya nakakita ng anumang init sa mga mata nito, laging may bakas ng matinding pagkabagot o pagkadismaya, lalo na kapag nakikipag-usap sa kanya. Pasensya na po, Sir Rafael. Ayusin ko po kaagad. Ang boses ni Emmy ay halos pabulong na lamang, pagod na pagod. Kanina pa siya doon. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay may madilim na bilog na patuloy na lumalalim sa bawat gabing pinipili niyang mag-overtime. Kahit pa ganito ang trato sa kanya, nananatili si Emmy sa kanyang posisyon. Kailangan niya ang trabaho, at higit sa lahat, kailangan niya ang malaking sweldo. Sa gilid ng kanyang mesa ay may nakatumpok na mga resibo mula sa ospital at isang sulat mula sa bangko na nagpapaalala sa kanyang lumalaking utang. Ang kanyang ina ay may matinding sakit na nangangailangan ng patuloy na gamot at ang kanyang bunsong kapatid ay nag-aaral sa isang pribadong unibersidad na umaasa sa kanya. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay nakaplano na kung saan pupunta. Hindi niya kayang bitawan ang pagkakataong ito, gaano man kabigat ang kanyang dinadala. Hindi siya susuko. Bumalik si Rafael sa kanyang opisina nang walang salita. Ang kanyang pagdating ay parang pagdaan ng isang bagyo, mabilis, mapanira, at iwan kang nanghihina. Ngunit sa paglabas niya, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa. Naramdaman ni Emmy na unti-unting lumuwag ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya tuluyang maibaba ang kanyang mga balikat, tumunog ang telepono niya. Emilia, puntahan mo ako sa conference room. Ngayon na. Ang boses ni Sir Rafi ay tila mas malamig pa ngayon na parabang nag-freeze ang linya. Napatayo si Emmy, kinabahan. Wala siyang ideya kung bakit siya ipinapatawag sa gitna ng gabi. Baka may mali siyang nagawa na mas malaki. Sumunod siya, ang bawat hakbang ay tila pagdadaanan niya ang isang mahabang koridor na puno ng kaba. Kinabukasan, isang kakaibang balita ang kumalat sa buong Alcantara Group. Ang matandang Don Ricardo Alcantara, ang nagtatag ng kumpanya at ama ni Sir Rafael, ay pumanaw na. Hindi ito naging malaking gulat dahil matagal na siyang may sakit, ngunit ang biglaang pagpanaw niya ay nagdulot pa rin ng kaguluhan. Kailangan mong sumama sa akin, ang sabi ni Sir Rafi kay Emmy isang umaga, isang linggo matapos ang balita. Wala siyang binigay na paliwanag. Nakarating sila sa isang malaking mansyon, ang tirahan ng mga Alcantara. Malalim na gabi at nagtitipon ang buong angkan para sa pagbabasa ng huling habilin ni Don Ricardo. Nagkalat ang mga mamahaling kasangkapan, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon at lungkot. Umupo si Emmy sa isang sulok, malayo sa sentro, habang si Rafi naman ay nakaupo sa harap, ang kanyang mukha ay parang bato. Sinimulan ng matandang abogado ang pagbabasa. Puro tungkol sa mga negosyo, shares, at mga ari-arian. Halos hindi na pinapansin ni Emmy, sanay na siya sa mga technical terms. Hanggang sa marinig niya ang isang kakaibang probisyon. At para kay Don Rafael Alcantara, basang-basa ng abogado, ang lahat ng aking ari-arian, ang kontrol sa Alcantara Group, at ang lahat ng aking mga pamana ay maililipat sa kanyang pangalan, ngunit may kondisyon. Nagulantang ang buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Naramdaman ni Emmy ang paghigpit ng panga ni Rafael. Ang kondisyon, patuloy ng abogado, ay kailangan niyang magkaroon ng sarili niyang anak, isang lehitimong tagapagmana, sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng aking pagpanaw. Kung hindi, ang lahat ng ito ay mapupunta sa isang itinalagang trust fund para sa charitable causes at pamamahalaan ng aking kapatid na si Don Eduardo Ramos. Nagising ang buong pagkatao ni Emmy. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang anak? Sa loob ng 2 taon? Ang pagbulong-bulungan ay naging ingay. Nakita ni Emmy ang matalim na tingin ni Eduardo Ramos, ang pinsan ni Rafael, na may nakakakilabot na ngiti sa labi. Tumayo si Rafael, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Anong kabalbalan ito, Abogado de Vera?
Di ba alam ng aking ama na ang isang anak ay hindi lang basta ginagawa para lamang sa ari-arian? Ang kanyang boses ay malamig ngunit may tago na galit. Ito ang huling habilin ni Don Ricardo, Sir Rafael, kalmadong sagot ng abogado. Malinaw niyang sinasaad na nais niyang makita kang magkaroon ng sariling pamilya, isang direktang tagapagmana, bago niya tuluyang bitawan ang kontrol sa kanyang mga pamana. Hindi na nagtagal si Rafael. Tumayo siya, iginala ang tingin sa lahat ng naroroon na tila hinuhusgahan ang kanyang pagkatao, at pagkatapos ay umalis. Sumunod si Emmy, ang kanyang puso ay kumakabog. May kakaibang kutob siyang nararamdaman na ang kakaibang probisyon na yon ay may malaking epekto sa kanyang buhay. Ang opisina ni Don Rafael Alcantara ay laging malinis at organisado, parang salamin ng kanyang pagkatao. Walang kalat, walang emosyon, puro seryoso. Ngayon, mas lalo itong nararamdaman. Ang sikat ng buwan ay pumapasok sa malaking bintana, naglalagay ng malamig na anino sa mukha ni Rafael habang nakaupo siya sa kanyang leather chair. Tumingin siya kay Emmy, at sa pagkakataong iyon, parang hindi niya ito nakikita bilang kanyang sekretarya, kundi isang bagay na kailangan niyang suriin. Umupo ka, Emilia, utos niya, ang boses ay parang isang patag na linya ng isi. Umupo si Emmy, halos hindi humihinga. Alam niyang may sasabihin ito na magpapabago ng lahat. Pero hindi niya inaasahan ang susunod na lumabas sa bibig ni Rafael. Tulad ng narinig mo sa huling habilin ng aking ama, simula niya, ang kanyang tingin ay matalim, kailangan ko ng isang anak sa loob ng 2 taon. Tumango si Emmy, patuloy na kinakabahan. Alam kong ikaw ay mapagkakatiwalaan, masipag, at higit sa lahat, tapat sa kumpanya. Nagpatuloy si Rafael, para bang naglilista ng mga qualifications para sa isang bagong trabaho. Alam ko rin ang iyong sitwasyon sa buhay, ang iyong ina na may sakit, ang mga gastusin sa ospital, at ang pagnanais mong mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Naramdaman ni Emmy ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napahiya siya na alam ni Rafael ang kanyang mga personal na problema, ngunit sa isang banda, nagulat siya na napansin pa pala niya ang mga iyon. Kaya narito ang aking panukala, patuloy ni Rafael, walang anumang pagbabago sa kanyang boses. Magkakaroon tayo ng anak. Para siyang nabingi. Ang mundo ay tila huminto. Ang mga salita ni Rafael ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, magkakaroon tayo ng anak. Hindi niya maunawaan. Paano? Bakit? Ito ay magiging isang kontrata, paliwanag ni Rafael, tila binabasa ang isang legal na dokumento. Ibabalik ko ang lahat ng iyong mga utang sa ospital, sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng iyong ina, at bibigyan kita ng isang napakalaking halaga ng pera para sa iyong pamilya. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Bilang kapalit, manganganak ka ng aking tagapagmana. Hindi siya makapagsalita. Ang tindi ng alok ay sumasampal sa kanyang mukha. Pera. Kalayaan. Kaligtasan para sa kanyang pamilya. Lahat ng iyon ay nasa loob ng kanyang kamay, ngunit ang kapalit ay isang bagay na higit sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi lang dahil sa bigat ng sitwasyon, kundi dahil din sa tago niyang damdamin para sa taong nasa harap niya. Si Don Rafael, ang boss na yelo, na matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo, kahit na gaano pa siya kalamig. Ang taong ito, na halos hindi niya kilala bilang isang tao, ay nag-aalok sa kanya ng isang bagay na napakapribado at sagrado. Emilia. Tanong ni Rafael, bahagyang kumunot ang kanyang noo, para bang nagtataka kung bakit hindi pa siya sumasagot. Tinignan ni Emmy ang malinis, matalim na mga linya ng mukha ni Rafael, ang kanyang mga mata na parang walang kaluluwa. Isang bata. Sa kanya. Para sa pera. Ang ideyang iyon ay pumasok sa kanyang utak, isang kombinasyon ng pagkabigla at pag-asa. Ito ba ang sagot sa lahat ng kanyang problema? O ito ba ang simula ng isang mas malaking bangungot? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay nakatayo siya doon, naninigas, habang ang mga salita ni Rafael ay patuloy na naghuhukay ng malalim sa kanyang puso at isipan. Isang alok na parang isang lubid na itinapon sa kanya mula sa bangin. Kakapit ba siya, kahit pa alam niyang maaaring ito ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay? Umiikot pa rin ang ulo ni Emilia. Ang mga salitang magkakaroon tayo ng anak ay patuloy na umalingaw sa kanyang isip, parang sirang plaka. Lumabas siya sa opisina ni Don Rafael na tila lumulutang sa hangin, hindi sigurado kung ano ang mas mabigat, ang alok na iyon o ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Ang bawat hakbang niya pauwi ay parang isang paghila sa kadena ng pag-aalinlangan.
Nang makapasok siya sa maliit nilang apartment, ang unang bumati sa kanya ay ang amoy ng gamot at ang mahinang umbol ng aircon. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Cora, na payapa ang tulog sa simpleng kama sa sala. Ang manipis nitong balat at ang malalim na guhit sa noo ay saksi sa mahabang laban nito sa karamdaman. Sa gilid naman ng kama, nakahiga sa banig ang kanyang bunsong kapatid na si Ben, mahimbing ang tulog, marahil ay nangangarap tungkol sa kanyang pag-aaral at sa magandang kinabukasan na laging ipinapangako ni Emmy sa kanya. Napaupo si Emmy sa isang sulok, niyakap ang sarili. Ang pagod ay unti-unting lumalatag sa kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang alok ni Sir Rafi ay parang isang susi na kayang buksan ang lahat ng pinto sa kanilang kahirapan. Makakabili na siya ng pinakamahal na gamot para sa ina niya. Makakapag-aral si Ben sa pinakamagandang unibersidad na gusto niya. Hindi na niya kailangan pang magpuyat sa opisina, hindi na niya kailangan pang baliwalain ang sariling kalusugan. Isang malaking paghinga ng ginhawa. Ngunit may kapalit. Isang anak. Hindi ito isang pag-ibig na binuo sa pagmamahalan, kundi isang transaksyon, isang kontrata. Kumirot ang kanyang puso. Paano niya magagawa iyon? Paano niya maipapanganak ang isang nilalang sa mundo na hindi bunga ng pagmamahalan? Lalo pat ang ama ng batang iyon ay ang taong matagal na niyang lihim na hinahangaan. Naalala niya ang ilang pagkakataon, mga maliliit na bagay na nagtatanong sa kanya kung gaano nga ba kalamig ang puso ni Sir Rafi. Isang beses, narinig niya itong umubo sa opisina, at kinabukasan, may nag-iwan ng isang tasa ng mainit na kape at isang box ng lozenges sa kanyang mesa. Hindi niya nakita kung sino, pero sigurado siyang si Sir Rafi iyon, dahil tanging siya at ang kanilang janitor ang nasa opisina noong gabing iyon. Isa pa, minsan ay nakita niya itong may hawak na litrato ng isang aso sa kanyang wallet, at ang mga mata nito ay may kakaibang lambot. Mga maliliit na senyales na nagpapakitang may tao sa loob ng yelo. O baka naman nagkakamali lang siya. Baka sadyang pagod lang siya, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Napalingon si Emmy sa kanyang ina. Payapa itong natutulog, walang alam sa bigat ng problemang kanyang kinakaharap. Ang pamilya niya. Sila ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, kung bakit siya nagtitiis sa lahat ng paghihirap. Sila ang kanyang prioridad. Mas mahalaga ba ang kanyang sariling damdamin kaysa sa kinabukasan nila? Kinabukasan, lumipas ang mga oras na tila bangin. Hindi niya masikmura ang kumain. Ang kanyang isip ay patuloy na gumagala. Kailangan niyang maglabas ng saloobin. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Clara, at nagkita sila sa isang simpleng kainan na malapit sa opisina. Ang laki ng problema ko, Clara, bungad ni Emmy, hindi pa man nakakaupo ng maayos. Ano na naman ba yan? Si Sir Rafi na naman ba yung problema mo? Biro ni Clara, na agad namang seryoso nang makita ang malalim na pag-isip sa mukha ni Emmy. Anong nangyari? Isinantabi ni Emmy ang pagnanais na ilabas ang buong katotohanan. Paano niya sasabihin na inalok siya ng kanyang boss na ipanganak ang kanyang anak para sa pera? Masyadong personal, masyadong nakakagulat. May inalok kasi sa akin. Isang napakalaking halaga ng pera. Para itong sagot sa lahat ng problema namin sa bahay. Pero napakabigat ng kapalit. Parang buong buhay ko ang ibibigay ko. Kumunot ang noo ni Clara. Anong kapalit? Illegal ba yan? Hindi. Hindi illegal, sagot ni Emmy, pinipilit maging kalmado. Pero kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon na magbabago ng buong buhay ko. At ng pamilya ko. Pinisil ni Emmy ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Para bang kailangan kong kalimutan ang sarili kong damdamin. Iba't ibang uri ng buhay ang magtatagpo at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Tiningnan siya ni Clara nang may pag-aalala. Emmy, alam kong nahihirapan ka ngayon. Pero lagi mong iniisip ang pamilya mo, di ba? Kung ang alok na yan ang magpapagaling sa nanay mo at makakapagpatapos kay Ben, hindi mo ba susubukan? Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Alam kong mahirap. Pero minsan, kailangan nating magsakripisyo para sa mga mahal natin. Isipin mo, anong mas masakit, ang kalimutan ang sarili mo pansamantala, o makita ang pamilya mo na patuloy na nahihirapan? Nagpatuloy ang pag-uusap nila sa loob ng ilang oras. Ibinuhos ni Emmy ang kanyang pag-aalinlangan, ang takot, ang pagkadismaya. Ngunit sa bawat salita ni Clara, tila mayroong tinig na lumalabas mula sa kanyang sariling puso, ang tinig ng kanyang ina, ng kanyang kapatid.
ang kanilang kinabukasan. Mas mahalaga yon kaysa sa personal niyang lungkot o sa pagiging perpekto ng isang pamilya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ramdam ni Emmy ang kirot, ngunit kasabay nito ay isang pagpapasyang matatag. Bumangon siya mula sa upuan, ang mga paa ay naging mas matatag kaysa kanina. Isang gabi, muling ipinatawag si Emmy sa opisina ni Rafi. Ang hangin ay mabigat, pormal. Alam na niya kung anong mangyayari. Nakaupo si Rafi sa kanyang mesa, ang mga kamay ay magkasalikop. Tumingin siya kay Emmy, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, para bang naghihintay ng sagot sa isang business proposal. Sir Rafi, simula ni Emmy, pinipilit patatagin ang kanyang boses, ngunit may bahid pa rin ng panginginig. Napagdesisyonan ko na po. Bahagyang kumunot ang noo ni Rafi, senyales na pinakikinggan niya. Tinatanggap ko po ang inyong alok, patuloy ni Emmy, ang bawat salita ay parang isang bato na bumabagsak sa isang balon. Ngunit mayroon akong ilang kondisyon. Tiningnan siya ni Rafi, tila nagtataka. Marahil ay hindi niya inaasahan na maglalakas loob siyang magbigay ng kondisyon. CJ. Sabihin mo. Una po, simula ni Emmy, hindi ko po kayo gustong magkaroon ng anumang pakialam sa pagpapalaki ng aking ina at kapatid, maliban sa pinansyal. Gusto kong panatilihin ang aming privacy. Pangalawa, gusto ko pong maging malinaw na ang relasyon nating dalawa ay mananatiling propesyonal. Walang emotional attachments. Pangatlo, pagkatapos ng panganganak, at kapag natupad na ang inyong kondisyon sa diwasyat, gusto ko pong magkaroon ng sarili kong karera, na hiwalay sa inyong kumpanya, kung nanaisin ko. At huli, ang seguridad ng bata ay magiging pangunahing prioridad. Kailangan ko pong masiguro na ang bata ay magiging ligtas at malaya sa anumang gulo o intriga ng Alcantara Group. Tinitigan ni Rafi si Emmy ng matagal, ang kanyang mukha ay blanko, walang mababasa. Naramdaman ni Emmy ang kaba. Baka bawiin niya ang alok. Baka magalit siya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bahagya siyang tumango. Naiintindihan ko. Marami diyan ang makatuwiran. Tumayo siya, kumuha ng isang folder mula sa drawer, at ipinatong sa mesa. Narito ang kontrata. Basahin mong mabuti. Ang lahat ng tinalakay natin ay nakasaad diyan. Kung sumasang-ayon ka, pirmahan mo. Dahan-dahang binasa ni Emmy ang kontrata. Nakasaad niya ang lahat ng kanyang mga kondisyon. Ang pangkalahatang sweldo para sa kanyang pagiging ina ng kanyang anak ay napakalaking halaga, sapat para sa buong buhay nila. Ang kanyang ina ay may lifetime medical support. Ang kanyang kapatid ay may scholarship hanggang matapos niya ang kanyang pag-aaral. Lahat ng ito ay totoo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang abutin niya ang ballpen. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang ingay ng ballpen sa papel ay parang isang selyo na nagtatak sa kanyang kinabukasan. Parang isang gawa ng isang nilalang na sumusuko sa tadhana. Nagkaroon ng pakiramdam ng kaluwagan na nawala ang isang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Pero kasabay noon, may isang mabigat na tanong na bumaba sa kanyang puso, isang pasanin na hindi niya alam kung paano niya kakaharapin. Ibinalik niya ang kontrata kay Rafi. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Rafi ay nanatiling blanko, walang emosyon. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito. Wala rin siyang makitang anuman, walang galit, walang pagkasuklam, walang pagmamahal. Wala. Nakahina siya ng malalim. Ito na. Ang simula ng isang paglalakbay na hindi niya kailanman inakala. Ito ba ang magiging daan patungo sa isang mas magandang bukas? O ito ba ang magdadala sa kanya sa isang mas malalim na bangin na hindi na niya kayang akyatin? Tanging ang oras ang makakapagsabi. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng alingawngaw ng mga bulungan at halakhak na sumasama sa tugtog ng klasikong musika. Nakatayo si Don Rafael Alcantara sa gitna ng malaking ballroom, ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang ni Emilia de la Cruz. Ang init ng kanyang balat, kahit sa manipis na tela ng kanyang gown, ay tila nakakapaso. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakadalo siya sa isang ganitong klaseng charity gala, sanay na siya sa pagiging sentro ng atensyon. Ngunit ngayon, mas mabigat ang pakiramdam niya. Naroroon ang lahat ng makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa lipunan ng Pilipinas, mga politiko, business tycoons, at mga socialite na naghahanap ng bagong chismis. At ang chismis nila ngayon ay walang iba kundi siya at si Emilia. Ang girlfriend niya. Ang babaeng papasan sa kanyang tagapagmana. Naramdaman niya ang matatalim na tingin, ang mga bulungan na hindi niya halos marinig ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat.
Siya ba yan? Ang sekretarya niya. Sigurado ka ba? Mukhang simple lang. Kaya pala nagmamadaling magkaanak ang Don para sa mana. Nanggagalaiti siya sa galit. Hindi niya gusto ang atensyon, lalo na ang atensyon na dulot ng isang peking relasyon na pinilit ng huling habilin ng kanyang ama. Don Rafael, maaari po ba kaming magtanong? Lumapit ang isang reporter, ang kamera ay agad na nakatutok sa kanila. Otomatikong humigpit ang panga ni Rafael. Hindi niya gusto ang media. Ang kanyang buhay ay laging pribado, at ang kanyang pamilya ay laging protektado mula sa mga mapanuring mata. Ngunit ngayon, kailangan niyang magpanggap. Ano ang inyong katanungan? Malamig niyang sagot. Totoo po bang kayo at si Emma de la Cruz ay nasa isang seryosong relasyon? May plano na po ba kayong magpakasal? Nagulat si Rafael. Hindi nila napag-usapan ang kasal. Iyon ay lampas pa sa napagkasunduan nilang kontrata. Bumaling siya kay Emilia, handang sumagot ng isang magalang na pagtanggi, ngunit naunahan siya nito. Ngumiti si Emilia, isang ngiti na hindi niya inaasahan, kalmado, matamis, at nakakapanatag. Para po sa paggalang sa namayapang Don Ricardo, nais po naming panatilihin ang aming personal na buhay bilang pribado. Ngunit masasabi ko po na nagpapasalamat kami sa lahat ng pagmamahal at suporta na natatanggap namin. Nakita ni Rafi ang pagkalito sa mukha ng reporter. Hindi siya inaasahan na makakarinig ng ganoong klaseng sagot mula sa isang simpleng sekretarya. Hindi pa roon nagtatapos ang pagtataka ni Rafi. Nang lumapit ang isang matandang sosyalita, si Senora Elena, na sikat sa pagiging suplada at mahilig manghusga, kinakausap niya si Emilia. Kaya pala, ikaw ang napili ng batang ito. Marahil ay may espesyal kang katangian na hindi nakikita ng iba, ang mapanuring sabi ng matandang babae. Tumingin si Emmy sa matandang babae nang may paggalang at ngiti. Marahil po, Senora, ang aking tanging katangian ay ang pagiging tapat at masipag sa aking trabaho. At iyon po ang nakita ni Sir Rafael sa akin. Ang sagot niya ay simple, direkta, at walang bahid ng pagmamalaki. Hindi ito nagpapalusot o nagpapaliwanag. Ito ay isang pahayag ng katotohanan na hindi kayang pabulaanan. Nabigla si Senora Elena. Ang ngiti niya ay nawala at umalis siya nang walang masabi. Naramdaman ni Rafi ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya inaasahan na si Emilia, isang babaeng simple lamang, ay may kakayahang humarap sa mga ganitong sitwasyon nang may ganoong kalmadong dignidad. Karamihan sa mga babae na kilala niya ay nagpapaapekto sa presensya niya at ng kanyang pangalan, ngunit si Emilia ay tila hindi. May kakaiba sa kanya. Habang abala si Rafi sa pakikipag-usap sa isang negosyante, naramdaman niya ang isang pamilyar na amoy, ang matamis at nakakasuya na pabango ni Cassandra Ramirez. Kaagad na kumunot ang kanyang noo. Ang presensya pa lamang nito ay nakapagpapabalik sa kanya sa mga alaala ng sakit at pagtataksil. Rafi, my love, ang malanding boses ni Cassandra, lumapit at agad na ipinulupot ang braso sa kanyang braso. Akala ko ba hindi ka na muling magkakaroon ng ibang kasama sa ganitong mga okasyon? Nakalimutan mo na ba ang mga alaala natin? Tiningnan ni Rafi ang matatalim na mga kuko ni Cassandra na nakabaon sa kanyang balat, at naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. Cassandra, pakiusap, bitawan mo ako. Ngumiti si Cassandra, puno ng pagmamayari. Oh, Rafi, huwag kang magkunwari. Alam kong ako pa rin ang nasa puso mo. Alam ng lahat kung paano tayo nagmahalan noon. Binalingan niya si Emilia, na kalmado lamang na nakatayo sa tabi ni Rafi. At ikaw naman, Emilia, di ba? Ang sekretarya lang pala. Akala ko ba matalino ka? Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang niya para sa mana ng kanyang ama? Kapag natapos na ang lahat, itatapon ka lang niya na parang basura. Kumulo ang dugo ni Rafi. Ang mga alaala ng pagtataksil ni Cassandra ay bumalik. Ang babaeng ito ang sumira sa kanyang tiwala sa mga kababaihan, ang babaeng umubos sa kanyang pera at umalis ng walang paalam. Ang babaeng nagdulot ng matinding sakit sa kanya at sa kanyang ama. Cassandra, sapat na, malamig na sabi ni Rafi, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mong dumisan ang reputasyon ng Alcantara sa harap ng lahat. Ang aking relasyon kay Emilia ay lehitimo at may basbas ng aking ama. Ang nakaraan ay tapos na. Lumayo ka. Nagpumigla si Cassandra pero hinigpitan ni Rafi ang paghawak sa kanyang braso. Talaga? Legitimo? O sadyang napakalaki lang ng perang inalok mo sa kanya para maging tagapagpanganak ng mana mo?
Bulong niya, ngunit sapat para marinig ni Rafi at Emilia. Tiningnan ni Rafi si Emilia. Kalmado pa rin ito, ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Gusto niyang protektahan si Emmy mula sa lason na salita ni Cassandra. Marahil ay tama si Cassandra sa puntong iyon, isang kontrata lamang ang relasyon nila, ngunit hindi iyon ang paraan para sabihin ito. Lalo na sa publiko. Alis ka, utos ni Rafi, ang kanyang boses ay tila isang nagbabantang bagyo. Umamba si Cassandra na sasagot pa, ngunit napansin ang matalim na tingin ni Rafi. Sa huli, umalis din ito, ngunit may isang matalim na ngiti sa labi, isang pangako ng pagbabalik. Matapos ang insidente kay Cassandra, naramdaman ni Rafi ang matinding pagkabagot. Hindi niya alam kung anong mas nakakadismaya, ang pagiging walang hiya ni Cassandra o ang pagkapahiya niya sa harap ng mga tao. Rafi! Mabuhay, isang boses ang umalingaw sa likuran niya. Si Eduardo Ramos, ang pinsan niya na may malalim na ngiti sa labi. Eduardo, malamig na bati ni Rafi. Alam niya na hindi totoo ang ngiti nito. Ang mga mata nito ay laging may tago na pananabik, lalo na tuwing pinag-uusapan ang mana. Napakabilis mo namang magpalit ng partner, sabi ni Eduardo habang nakatingin kay Emilia. Di ba't kakaiba ang huling habilin ni Tito Ricardo? Kailangan ng anak para sa mana. Talagang napakapagkakataon naman. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag na puno ng pagdududa at pag-aalinlangan. Naramdaman ni Rafi ang pagkasuya. Alam niyang may tinatago si Eduardo at ang bawat salita nito ay may layunin. Ang desisyon ni Papa ay dapat igalang, sagot ni Rafi, pinipilit maging kalmado. At ang relasyon ko kay Emilia ay sarili naming desisyon. Ngumiti si Eduardo. Nga pala. Ang desisyon. Sana ay maging matagumpay ka. At sana ay walang anumang balakid na mangyari na makahahadlang sa paglipat ng mana sa iyo. Ang huling pangungusap ay mayroong tago na banta, na tanging si Rafi lamang ang makakaintindi. Naramdaman ni Rafi ang matinding pagbabanta mula kay Eduardo. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Mayroon itong agenda at kailangan niyang mag-ingat. Sa isang tahimik na sulok ng ballroom, malayo sa ingay ng mga tao, napansin ni Rafi si Emilia. Nakausap na nito ang ilang tao, pero ngayon mag-isa lang siya. Nakatayo siya malapit sa isang grupo ng mga waiter, at may napansin si Rafi na kakaiba. Isang waiter ang nadapa, at ang tray ng champagne glasses ay nalaglag. Kaagad na kumalat ang tunog ng mga basag na baso at ang tunog ng likido na kumalat sa sahig. Nagulantang ang mga tao, at ang manager ay lumapit, handang pagalitan ang waiter. Ngunit bago pa man makapagsalita ang manager, lumapit si Emilia. Hindi niya pinansin ang gulo o ang dumi. Dahan-dahan siyang yumuko, tinulungan ang waiter na makabangon. Pagkatapos, tinulungan din niya itong pulutin ang mga basag na baso, at kahit marumi ang kanyang gown, wala siyang pakialam. Walang kamera na nakatutok, walang taong nakatingin sa kanya, pero ginawa niya ito ng buong puso. Ayos ka lang ba? Tanong ni Emilia sa waiter, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Natuwa ang waiter at nagpasalamat. Nagsimulang maglinis ang mga ibang staff, at si Emilia naman ay bumalik sa kanyang pwesto, tila walang nangyari. Nagulat si Rafi. Ang babaeng ito, na nakasanayan niyang makita bilang isang masipag na sekretarya, ay may ganoong klaseng kabaitan at pagpapakumbaba. Karamihan sa mga tao sa ganitong uri ng party ay magpapanggap na walang nakita, o baka ipinapatawag pa ang manager para pagalitan ang kawawang waiter. Ngunit si Emilia, siya ang lumapit, nagtulong, at nagpakita ng tunay na kabaitan. Isang kakaibang pakiramdam ang lumabas sa puso ni Rafi. Hindi ito ang pagkabahala na nakasanayan niya. Hindi ito pagkasuklam. Ito ay isang pagtataka. Ang babaeng ito, si Emilia de la Cruz, ay ibang-iba sa lahat ng babaeng nakilala niya. Hindi niya ito magagamit lamang para sa isang kontrata. May kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi niya maunawaan, ngunit nakakapukaw ng kanyang interes. Tinitigan ni Rafi si Emilia mula sa malayo. Nagbalik siya sa pakikipag-usap sa ibang bisita, pero patuloy na bumabalik ang kanyang tingin kay Emilia. Nagtawanan ito sa isang simpleng biro, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Maaaring ito ay isang panloloko, isang pagkukunwari para makuha ang tiwala niya at ang mana. Ngunit paano kung hindi? Paano kung ang babaeng ito ay tunay na ganyan? Hindi ito isang pag-ibig. Ni hindi nga niya alam kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig.
Ngunit ang alam niya ay may isang kakaibang pakiramdam na lumalaki sa kanyang dibdib, isang pagtataka, isang matinding pagtataka. Sino nga ba si Emilia de la Cruz? At paano siya magkakasya sa mundo ni Don Rafael Alcantara? Ito ba ay isang pagbabanta sa kanyang malamig na mundo, o isang bagay na maaari pa niyang asahan, isang hindi inaasahang pag-asa? Ang hangin sa loob ng malaking mansyon ng mga Alcantara ay laging malamig, hindi lang dahil sa aircon kundi sa katahimikan nito. Lumipat na si Emilia sa mansyon, dala ang ilang gamit at ang bigat ng isang desisyon na nagpabago sa buong mundo niya. Ang silid na inilaan para sa kanya ay malaki, mas malaki pa sa buong apartment nila sa Tondo. May mamahaling kasangkapan, malaking bintana na tinatanaw ang luntiang hardin, at isang banyo na kasing laki ng sala nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumiliit. Nakaupo siya sa gilid ng malaking kama, ang kanyang maleta ay nakabukas sa sahig. Walang nagbalot ng kanyang mga damit, walang tumulong mag-ayos ng mga gamit niya. Lahat ng ito ay pribado, bahagi ng kanyang kontrata. Si Don Rafael ay tila isang anino lamang, naroon sa mansyon, ngunit halos hindi niya nakikita, laging abala sa opisina o sa pribadong bahagi ng bahay. Niyakap ni Emmy ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, at siya, na nakangiti. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang totoong mundo. Narito siya, nabubuhay sa isang gintong hawla, habang ang kanyang puso ay nananabik sa init at ingay ng dati nilang pamumuhay. Ang bawat gabing tahimik, kung saan tanging ang tunog ng hangin sa labas at ang sarili niyang paghinga ang maririnig, ay nagdudulot ng lungkot. Siya ay nasa loob ng isang malaking bahay, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Isang gabi, habang naglalakad si Emmy sa mahabang koridor patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, nakita niyang bukas ang pinto ng library ni Don Rafael. Tumingin siya sa loob at nakita niya si Rafael, nakatalikod sa kanya, nakatayo sa harap ng isang estante ng mga libro. May hawak siyang isang maliit na bagay. Hindi niya sinasadyang masilip, ngunit nakita niya na yon ay isang lumang litrato. Mukha itong litrato ng isang bata na may ngiti, marahil ay si Rafael noong bata pa siya, kasama ang isang magandang babae, ang ina niya, marahil. Nakita ni Emmy na ang mga mata ni Rafi ay nakatingin sa litrato ng may matinding lungkot, isang lungkot na hindi niya kailanman nakita sa mukha nito. Wala sa kanyang karaniwang pagiging malamig o galit. Ito ay purong sakit. Biglang bumalik ang Rafi na kilala niya. Nang maramdaman ni Rafi ang kanyang presensya, agad niyang ibinalik ang litrato sa isang maliit na kahon at isinara ito ng mabilis. Nilingon niya si Emmy, at ang kanyang mga mata ay nanumbalik sa dating pagiging blanko at walang emosyon. Anong ginagawa mo rito, Emilia? Malamig niyang tanong. Kukuha lang po sana ng tubig, sir, sagot ni Emmy, pinipilit itago ang kanyang pagkabigla. Nakita niya ang isang bahagi ni Rafael na hindi niya inaasahan. Isang tao na may kakayahang makaramdam ng sakit. Oh, simpleng sagot ni Rafael, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo, iniiwan si Emmy na nakatayo doon, puno ng katanungan. Sino ang babaeng nasa litrato? At bakit nagdulot iyon ng ganoong sakit sa kanyang boss? Hindi nagtagal, napansin ni Emmy na sa kabila ng pagiging aloof ni Rafael, siya pa rin ang kanyang personal na sekretarya. Ang mga dokumento ay dumating pa rin sa kanyang mesa, ang mga tawag ay kailangan pa rin sagutin. Isang hapon, nakita niya si Rafael na nakayuko sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay halatang pagod at iritado. Sir Rafael, may problema po ba? Tanong ni Emmy, dahan-dahan. Wala ka nang pakialam sa mga problemang pang-opisina, Emilia, malamig na sagot ni Rafael. Pasensya na po, sir. Pero nakikita ko po na nahihirapan kayo, sabi ni Emmy. Baka po makatulong ako. Tinitigan siya ni Rafael, tila nagtataka. Ang financial report mula sa Shanghai branch, hindi ko maintindihan ang ilang figures. Hindi sila magtugma. Lumapit si Emmy at pinayagan naman siya ni Rafael. Tiningnan niya ang mga numbers. Sa unang tingin, mukhang tama. Ngunit sa mas malalim na pagbusisi, napansin niya ang isang maliit na detalye, isang mali sa decimal point sa isang transaction, na naging sanhi ng malaking pagkakaiba sa kabuuan. Sir, tingnan niyo po rito, sabi ni Emmy, itinuro ang isang linya. Sa decimal po, parang nagkamali sila ng posisyon. Ito po ang dahilan kung bakit hindi magtugma ang figures. Tiningnan ni Rafi ang papel, pagkatapos ay ang screen. Ilang sandali siyang nanahimik. Pagkatapos, marahan siyang tumango. Tama ka. Nagulat si Emmy.
Hindi siya inaasahan na amin si Rafael ng kanyang pagkakamali. Madalas po kasing nangyayari iyan sa mga malaking transaksyon, paliwanag ni Emmy. Kailangan lang po ng masusing pagbusisi. Tumingin si Rafael kay Emmy ng matagal. May isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang tingin na hindi niya nakita noon, isang pagtataka na may halong paggalang. Salamat, Emilia, ang sabi niya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya si Rafael na magpasalamat sa kanya nang walang halong sarkasmo o pagkairita. Nang gabing iyon, naramdaman ni Emmy na may kaunting pader na gumuho sa pagitan nila. Hindi pa rin sila malapit, ngunit nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa dinamika ng kanilang relasyon. Hindi na lamang siya isang sekretarya na ginagamit para sa kanyang kakayahan, kundi isang taong pinagkakatiwalaan ni Rafael, kahit sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang naglalakad si Emmy sa hardin ng mansyon, nakita niya si Rafael sa likod ng malalaking puno, malapit sa isang liblib na bahagi. Nakaupo ito sa isang bench, at may nakasandal sa kanyang paanan, isang matandang aso, ang kanyang balahibo ay may uban, at malaki na ang tiyan. Malambing na hinahaplos ni Rafael ang ulo ng aso, ang kanyang mga mata ay malambot, na halos hindi niya makilala. Nagulat si Emmy. Hindi niya alam na may aso si Rafael, lalo na't isang matandang aso. Ang aso ay tila komportable sa pagmamahal ni Rafael, at marahang umuungol habang hinahaplos siya ng kanyang amo. Nakita ni Emmy kung paano nagbago ang mukha ni Rafael, mula sa pagiging malamig na naging isang tao na may pagmamahal sa isang nilalang. Nakita niya ang tago niyang pagmamahal, ang kanyang pagiging malumanay. Hindi ito ang Don Rafael Alcantara na kilala ng lahat. Ito ay isang bersyon na mas tao, mas malambot. Hindi siya nakagalaw. Napanood niya ang eksena, at sa bawat paghaplos ni Rafael sa aso, naramdaman ni Emmy na unti-unting lumuluwag ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kung mayroon siyang kakayahang magmahal ng isang aso ng ganoon, marahil ay may pag-asa pa para sa kanya. Marahil ay may kakayahan pa siyang magmahal, lampas sa kung ano ang ipinapakita niya sa mundo. Sa sumunod na araw, naramdaman ni Emmy na tila may kakaiba kay Rafael. Hindi ito lumabas ng opisina. Ang kanyang sekretarya ay nagsabi na mayroon itong lagnat. Sir Rafael, maayos po ba kayo? Tanong ni Emmy, kumatok sa pintuan ng silid ni Rafael. Umalis ka, Emilia, mahina at halos pabulong na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay halatang may sakit. Nag-aalala si Emmy. Hindi niya kayang iwanan si Rafael na nag-iisa. Sa kabila ng kontrata, mayroon silang isang bagay na nag-ugnay, isang bagay na napakahalaga. Ang anak nila. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Rafael. Pumasok siya sa silid. Nakita niya si Rafael na nakahiga sa kama, namumutla, at halatang pinagpapawisan. Ang kanyang noo ay mainit na mainit. Kumuha si Emmy ng bimpo at isang palanggana ng tubig. Lumapit siya sa kama, at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Rafael. Bakit ka nandito, Emilia? Mahina at basag na tanong ni Rafael, halos walang lakas. Kailangan ko po kayong alagaan, sir, sagot ni Emmy. May sakit po kayo. Hindi na sumagot si Rafael. Hinayaan niya lang si Emmy na alagaan siya. Buong gabi, nanatili si Emmy sa tabi ni Rafael, patuloy na nagpapalit ng bimpo sa noo nito, sinusubukan ang kanyang lagnat, at tinitiyak na komportable siya. Ang kanyang pag-aalala ay totoo, at hindi ito bahagi ng anumang kontrata. Ito ay nanggaling sa kanyang puso. Nang magsimulang bumaba ang lagnat ni Rafael, at ang kanyang paghinga ay naging mas regular, naramdaman ni Emmy ang matinding pagod. Hindi niya namalayan, ngunit unti-unti siyang nakatulog sa tabi ng kama, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid nito. Kinaumagahan, nang magsimulang sumikat ang araw, dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init sa kanyang noo, at ang bahagyang bigat sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang kanyang paligid at nakita niya si Emilia, mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga pilikmata ay mahaba, ang kanyang mukha ay payapa, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang basang bimpo. Isang kakaibang init ang kumalat sa dibdib ni Rafael. Hindi ito ang lagnat. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya matukoy. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Isang pakiramdam ng pagmamalasakit, ng pag-aalaga. Nagtagal siya sa kanyang pagmamasid, pinag-iisipan ang damdaming ito. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit alam niya na hindi ito masama. Ito ay isang bagong simula, isang bagong init na nagsimulang bumuo sa kanyang malamig na puso.
Ang tunog ng pintuan ng doktor na sumasara ay umalinggaw sa sterile na hall. Nakaupo si Don Rafael Alcantara sa waiting area ng pribadong klinika, ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Sa tabi niya ay si Emilia, ang kanyang mukha ay halatang kinakabahan. Hindi niya inasahan ang bigat ng sandaling ito. Ang resulta. Ang bunga ng kanilang kontrata. Sir Rafael, napagdesisyonan ko na po, ako na lang po ang papasok, pabulong ni Emilia, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tiningnan siya ni Rafael. Hindi niya ito hahayaan. Hindi lang ito isang kasunduan. Ito ay isang bagay na may direktang epekto sa kanyang hinaharap, sa kanyang mana. At sa kabila ng kanyang pagiging malamig, may isang maliit na bahagi sa kanya na nagtataka, ano kaya ang pakiramdam ng pagiging ama? Hindi. Sabay tayong papasok, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay may otoridad. Bahagi ito ng usapan. Kailangan kong masiguro na ang lahat ay ayon sa plano. Hindi na kumibo si Emilia. Tumayo sila pareho nang tawagin ang pangalan ni Emilia. Pumasok sila sa loob. Ang doktor ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Congratulations, Lina Alcantara at Ilma de la Cruz, masiglang sabi ng doktor. Positive po kayo, Ilma de la Cruz. Buntis po kayo. Para siyang nabingi. Buntis. Ang salitang iyon ay parang isang kampana na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nagtagal ang kanyang tingin kay Emilia, ang kanyang mukha ay nahihirapan pa ring itago ang pagkabigla. Narinig niya ang doktor na nagbibigay ng mga payo, mga gamot at mga schedule ng check-up, ngunit halos wala siyang maintindihan. Ang tanging bagay na naisip niya ay mangyayari na ito. Magkakaroon siya ng anak. Ang diwaset ng kanyang ama ay matutupad. Nagpatuloy ang pag-uusap nila sa doktor. Napanood ni Rafael si Emilia na nakikinig ng mabuti sa lahat ng payo, nagtatanong ng mga detalyadong tanong, at tila nabuhayan ng loob. Ang ngiti nito ay totoo, hindi na isang ngiti ng pagiging sekretarya, kundi isang ngiti ng isang babaeng nagdadalang tao. Kailangan mong mag-ingat sa lahat ng oras, Emilia, sabi ni Rafael habang nagmamaneho sila pauwi. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang. Huwag kang mag-atubili. Salamat po, Sir Rafael, sagot ni Emilia, at nakita ni Rafi ang isang maliit na ngiti sa labi nito. Mula ng araw na yon, may nagbago sa bahay. Nagpatulong si Rafi sa mga kasambahay para ayusin ang silid ni Emilia, nilagyan ng mas komportableng kama at mas maraming unan. Pinilit niya ring bumili ng mas masustansyang pagkain para kay Emilia, at minsan, kung may time siya, personal niya itong hahatid sa check-up. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng mga tao, ang tanging mahalaga ay ang seguridad ni Emilia at ang bata. May isang maliit na bahagi sa kanyang puso na nagsisimulang magbago. Hindi niya ito maintindihan, ngunit nararamdaman niya ito. Isang linggo matapos ang balita, inimbitahan ni Rafi ang buong pamilya Alcantara sa isang hapunan para formal na ianunsyo ang pagbubuntis ni Emilia. Ang hangin ay mabigat. Naroon ang lahat, pati na rin si Eduardo, na may ngiti na hindi mo malaman kung tunay o peke, at ang hindi inaasahang pagdating ni Cassandra Ramirez. Oh, Rafi, my love, ang nakakasuya na boses ni Cassandra ang bumulabog sa katahimikan. Nagulat ang lahat. Nakadamit ito ng napakapormal, ang kanyang mukha ay puno ng makeup. Narinig ko ang balita. Kaya pala nagmamadali ka. Akala ko ba, wala ka ng intensyon na magpakasal? Pero ngayon, may anak ka na pala sa isang sekretarya. Kumulo ang dugo ni Rafi. Lumapit si Cassandra kay Rafi, hawak-hawak ang kanyang tiyan, na tila may dala rin siyang balita. Hindi mo naman siguro nalimutan, Rafi, di ba? Ang ating nakaraan. Ang lahat ng ating pinagsamahan. Kung may anak ka na ngayon, ako ang mas karapat-dapat na maging ina niyan. Tiningnan ni Rafi si Cassandra nang may matinding galit. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik ng malinaw, ang pagtataksil nito, ang paggamit sa kanya para sa pera, ang pag-iwan sa kanya nang wala sa oras. Ang babaeng ito ang sumira sa kanyang kakayahang magtiwala. Cassandra, wala kang karapatan dito, mariing sabi ni Rafi. Ang nakaraan ay tapos na. At wala kang anak na sa akin. Hindi mo ako kayang dayain. Ngumiti si Cassandra nang nakakaloko. Oh, Rafi talaga. Kung ganoon, bakit mo ako kinailangan noon, di ba? Hindi mo naman siguro nalimutan ang lahat ng pinagsamahan natin sa New York. Ang mga utang mo, ang mga problema mo, lahat ng iyan, ako ang kasama mo noon.
Sumigaw siya, ang kanyang boses ay lumalakas, sapat para marinig ng lahat. At ngayon, magkakaroon ka ng anak sa isang babaeng hindi mo mahal, para lang sa mana. Napakadesperado mo talaga, Rafe. Nanginginig sa galit si Rafe. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga mata niya ay nagliliyab. Ayaw niyang balikan ang nakaraan. Ito ang kanyang pinakamasakit na bahagi. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso, si Emilia. Tiningnan niya si Emilia, at nakita niya ang isang bahid ng lungkot sa mga mata nito, ngunit nanatili itong kalmado. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay parang anchor, nagpapakalma sa kanya. Security! Palabasin si Eme Ramirez, utos ni Rafe, ang kanyang boses ay nagbabanta. Huwag mong pahintulutan na makapasok muli ang babaeng ito sa kahit anong ari-arian ng Alcantara. Nagpumigla si Cassandra, ngunit hinila siya ng mga security guard papalabas. Bago siya tuluyang mawala, nagkaroon siya ng huling sulyap kay Rafe at Emilia, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Humigpit ang panga ni Rafe. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik kasama ang galit. Tumingin siya kay Emilia, at naramdaman niya ang pagkahilig sa kanya, isang kagustuhang protektahan siya mula sa lahat ng kaguluhan na dinadala ng kanyang nakaraan. Sa sumunod na araw, habang abala si Rafe sa kanyang opisina, may tumawag sa kanya. Ang kanyang private investigator. Sir Rafael, may nakita po akong koneksyon sa pagitan ni Eme Ramirez at ni Eme Eduardo Ramos, ang sabi ng investigator sa kabilang linya. Nagulat si Rafe. Ano? Mukhang may malaking transaksyon po sila sa stock market, sir. May mga hinala po kaming nagmamanipula sila ng shares ng Alcantara Group. May layunin po silang pabagsakin ang presyo, marahil para makabili ng mas maraming shares si Eme Ramos sa mas murang halaga. At mayroon din po silang ilang tawag sa mga tao na kilala sa underground world. Kumulo ang dugo ni Rafe. Hindi lang pera ang habol ni Eduardo, kundi ang buong kumpanya. At kasama pa niya si Cassandra. Ito ay hindi lang tungkol sa diwasyat, ito ay isang seryosong pagtatangka na sirain ang kanyang imperyo. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, tumunog ang telepono. Galing ito kay Emilia. Sumagot siya. Sir Rafael, ang boses ni Emilia halatang kinakabahan. May natanggap po akong mensahe. Sa cellphone ko po. Nakakatakot po. Anong sinasabi? Tanong ni Rafe, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. May litrato po ng hospital room ni Mama, sabi ni Emilia, ang kanyang boses ay nanginginig. At may nakasulat po. Mag-ingat ka sa dinadala mo. Hindi magtatagal, mawawala din ang lahat sa iyo. Nanlumo si Rafe. Ang kanyang panga ay humigpit. Hindi na ito negosyo. Ito ay personal. May nagtatangka na saktan si Emilia at ang kanyang anak. May isang taong handang gawin ang lahat para lang sirain siya. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaan ito. Hindi. Naramdaman ni Emilia ang lamig ng cellphone sa kanyang kamay, at ang bawat salita ng text message ay parang isang balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Mag-ingat ka sa dinadala mo. Hindi magtatagal, mawawala din ang lahat sa iyo. Kasama pa nito ang litrato ng ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding takot, ang pagkabahala hindi lang para sa sarili niya at sa sanggol, kundi para sa kanyang ina. Nagmamadaling dumating si Don Rafael. Ang kanyang mukha ay halatang galit, ngunit may bahid ng pag-aalala na nagpaiinit sa puso ni Emmy. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ang nagpadala nito sa iyo, Emilia? Galit na tanong ni Rafe, ang kanyang boses ay nagbabanta. Naka-private number. Hindi ko alam, sir. Simula ngayon, hindi ka na aalis sa mansyon ng mag-isa, sabi ni Rafe. Hindi ka na magmamaneho. Lilimitahan ang iyong paglabas at laging may kasama kang security. Ipapaimbestiga ko ito. Niyakap ni Rafe si Emmy, ang kanyang yakap ay mahigpit, puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emmy na ligtas siya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ito ay isang tunay na pag-aalala. Isang pag-aalaga na hindi niya inakala na mararamdaman niya mula kay Don Rafael. Kinabukasan, isang simpleng gawain ang naging sanhi ng matinding takot. Habang naglalakad si Emmy sa hardin ng mansyon, naisip niyang magpahangin. Ang kanyang binti ay bahagyang nanghina, senyales ng kanyang pagbubuntis.
Narinig niya ang isang kakaibang tunog, isang kaluskos mula sa itaas. Tumingala siya, at nakita niya ang isang malaking flower pot na nakabitin sa gilid ng ikalawang palapag. Nakakabitin ito sa isang manipis na kawad, at tila hindi na stable. Hindi niya pinansin. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ngunit nang maramdaman niya ang malalim na pagbabago sa hangin, at ang tunog ng lumalalim na pag-crack ng kawad, agad siyang napalingon. Nakita niya ang flower pot na unti-unting bumibigay, handa nang bumagsak. Hindi siya makagalaw. Ang takot ay sumakop sa kanya. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa pabagsak na flower pot, ang kanyang isip ay blanko. Emilia, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi niya alam kung saan nanggaling, ngunit bigla siyang hinila ng isang malakas na braso. Napaupo siya sa lupa, at narinig niya ang malakas na pagbagsak ng flower pot sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Basag na basag. Kung hindi siya nahila, malamang ay naroon siya. Nanginginig si Emilia. Tumingala siya at nakita niya si Rafael. Ang kanyang mukha ay galit na galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot, ngunit ang mga kamay nito ay nanginginig sa takot. Niyakap siya nito ng mahigpit, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ayos ka lang ba, Emilia? Ayos ka ba? Paulit-ulit na tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. May masakit ba sa'yo? Ang bata. Ayos ba ang bata? Ayos lang po ako, sir, pabulong ni Emmy, halos hindi makahinga. Salamat po. Hindi na nagsalita si Rafael. Tumayo siya at inalalayan si Emilia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Agad siyang nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan, sinisiguro na walang mangyayaring masama sa kanya at kay Emilia. Ang insidenteng ito ay nagpatunay sa kanya na may nagtatangkangang saktan sila. At hindi niya ito palalampasin. Sa sumunod na araw, habang abala si Rafael sa paghahanap ng mga ebidensya at pagpapaimbestiga sa nangyari, nagkulong si Emmy sa kanyang silid. Ang kanyang isip ay patuloy na gumagala sa mga nangyari. May nagtatangkangang saktan siya. At sino kaya yon? Si Cassandra. Si Eduardo. Naramdaman niya ang pagkainip. Nagpasya siyang ayusin ang mga lumang gamit ni Don Ricardo. Ibinigay sa kanya ni Rafi ang isang maliit na kabinet na puno ng mga dokumento at gamit ng kanyang ama para ayusin at i-classify. Akala niya ay simpleng trabaho lang iyon. Habang inaayos niya ang mga lumang dokumento, nakita niya ang isang maliit na lumang USB flash drive na nakasiksik sa likod ng isang drawer, nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang business cards. Mayroong isang maliit na marka sa gilid nito, isang simbolo na mukhang isang piraso ng chess, ang knight. Kinuha niya ang EFSU at isinaksak sa kanyang laptop. Mayroon itong password. Sinubukan niya ang ilang kombinasyon, petsa ng kapanganakan ni Don Ricardo, ang kanyang pangalan. Walang nangyari. Ngunit naalala niya ang isang bagay. Noong unang panahon, nang si Don Ricardo ay buhay pa at si Emmy ay bago pa lang sa kumpanya, minsan ay nakita niya itong nagtatype ng password sa isang lumang computer. Ang password ay isang serye ng mga petsa na tila walang koneksyon, ngunit ito ay ang mga petsa ng kapanganakan ng kanyang mga alagang aso. Sinubukan ni Emmy ang isang petsa na naalala niya, ang petsa ng kapanganakan ng aso na nakita niyang hinaplos ni Rafael sa hardin. Ting! Ang EFSU ay bumukas. Nagulat si Emmy. Ang EFSU ay may lamang ilang folders. Isang folder ay may nakasulat na Business Deals. Ang isa pa ay Personal Notes. At ang isa pa ay may nakasulat na Eduardo Ramos. Ang huling folder ang pumukaw sa kanyang pansin. Binuksan niya ito. Mayroong mga kopya ng mga bank statements, mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa, at mga business contracts. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay isang voice recording. I-click niya ito. Narinig niya ang boses ni Don Ricardo. Eduardo, alam kong ang ginagawa mo ay mali. Ang paggamit sa pangalan ng pamilya para sa sarili mong kapakanan. At ang pagtatangka mong manipulahin ang aking diwasyat. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Narinig niya ang boses ni Eduardo, may halong pagtawa. Oh, Tito Ricardo. Alam mo naman. Negosyo lang ito. At ang mana mo? Sa akin din naman ang bagsak niyan sa huli. Kung ayaw mo, edi huwag. Pero tandaan mo, marami akong alam na sikreto tungkol sa iyo at sa Alcantara Group. Hindi mo gugustuhin na malaman ng lahat ang pinagmulan ng inyong yaman. Biglang natapos ang recording.
Nanlumo si Emmy. Nag-init ang kanyang mga mata. Si Eduardo. Ang pinsan ni Rafael. Siya ang nasa likod ng lahat. Hindi lang pagmamanipula sa mana, kundi pagbabanta at paggamit ng sikreto. At ang huling linya ni Don Ricardo, tila isang banta mula sa hukay. Ang kanyang kamatayan, hindi lang basta sakit, kundi may koneksyon kay Eduardo. Isang gabi, habang nagpapahinga na si Rafael sa kanyang paghahanap ng ebidensya, lumapit si Emmy sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa Liese. Sir Rafael, tawag ni Emmy, ang kanyang boses ay mahina. May nahanap po ako. Tumingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mukha ay pagod. Ano yon, Emilia? Tungkol po kay Don Ricardo at kay Eduardo. Pinakita ni Emmy ang ifesi. May voice recording po ako rito. Tungkol po sa kanila. Parang may balak po si Eduardo sa mana ninyo, at baka po may kinalaman din siya sa pagpanaw ni Don Ricardo. Biglang umiba ang mukha ni Rafael. Mula sa pagiging pagod, naging galit. Anong sinasabi mo, Emilia? Hindi ko ito naiintindihan. Pakinggan niyo po ito, pakiusap ni Emmy, inilalabas ang laptop. Ngunit bago pa man niya maiplay ang recording, tumayo si Rafael. Emilia, alam kong nag-aalala ka sa akin at sa bata, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig, may bahid ng pagdududa. Ngunit huwag kang magpaapekto sa mga haka-haka. Si Eduardo ay pinsan ko. Hindi siya gagawa ng ganoong klaseng bagay. At ang pagkamatay ng aking ama ay natural. Huwag kang gagawa ng mga kwento na makakasira sa reputasyon ng aming pamilya o lalong magdulot ng gulo sa buhay natin. Naramdaman ni Emmy ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya pinaniwalaan ni Rafael. Ang lahat ng kanyang pagod sa paghahanap ng ebidensya ay tila nawala ng saysay. Nagtaas siya ng tingin kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlumo. Pero, Sir Rafael, pakinggan niyo lang po, pakiusap ni Emmy, ang kanyang boses ay tila isang hikbi. Wala akong panahon para dyan, Emilia, sabi ni Rafael, tinalikuran siya. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mag-ingat para sa iyong kaligtasan. Yan lang ang mahalaga. Naiwan si Emmy na nakatayo doon, ang ihesyu ay nasa kanyang kamay. Ang recording ay nasa loob. Ang katotohanan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Rafael. Hindi pa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Alam niyang nasa panganib sila. At si Eduardo, sa kabilang banda, ay may matinding plano. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para ipaunawa kay Rafi ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Naghahanda si Don Rafael sa isang mahalagang pagpupulong sa kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang private investigator. Ang boses nito sa kabilang linya ay seryoso, at ang balitang kanyang narinig ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Sir Rafael, kumpirmado na po, sabi ng investigator. Nakuha po namin ang mga ebidensya. Si Inmes Cassandra Ramirez at Emma Eduardo Ramos po ang nasa likod ng pagmamanipula sa shares ng Alcantara Group. Mayroon din po silang mga koneksyon sa mga underground financiers. Mukhang matagal na po nila itong pinaplano. At nag-atubili ang investigator. At ano, malamig na tanong ni Rafael, ang kanyang puso ay kumakabog. Mayroon din po kaming ebidensya na si Emma Ramirez ay nagpapanggap lamang na buntis, at ang kanyang pagbabalik ay bahagi ng plano ni Inme Ramos para gambalain kayo at ang inyong pagpapamilya. Niyakap ni Rafi ang kanyang cellphone. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Hindi na ito negosyo. Ito ay personal. Si Cassandra, ang babaeng sumira sa kanyang tiwala noon, ay muling nagtatangka na sirain ang kanyang buhay. At kasama pa si Eduardo, ang sarili niyang pinsan. Ang pagtataksil ay doble, triple ang sakit. Kahit ano pa ang sasabihin ni Eduardo, alam ni Rafael na matagal na itong may galit sa kanya at sa kanyang ama. Ang ambisyon nito na kontrolin ang Alcantara Group ay matagal na niyang alam, ngunit hindi niya inakala na gagamitin nito si Cassandra, isang babaeng may matinding koneksyon sa kanyang nakaraan. Niyaya ni Rafael si Cassandra na magkita sila sa isang pribadong restaurant. Ang kanyang mukha ay parang yelo, ngunit sa loob niya, ang galit ay parang apoy. Lumapit si Cassandra, nakangiti, na tila walang alam sa kanyang nalalaman. Oh, Rafael, my love, sabi ni Cassandra, umupo sa tapat niya. Anong meron? Miss mo na ba ako? Cassandra,
Alam kong lahat ang ginagawa ninyo ni Eduardo, diretsong sabi ni Rafai, walang halong pag-aalinlangan. Ang pagmamanipula sa shares ng Alcantara Group. Ang pagpapanggap na buntis. Ang lahat ng plano ninyo para sirain ako at ang aking mana. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay naging putla. Anong sinasabi mo? Nagkakamali ka. Huwag ka nang magsinungaling, Cassandra, putol ni Rafai. May mga ebidensya ako. Alam kong ang pagbabalik mo ay bahagi ng plano ni Eduardo. Gusto mo lang gamitin ako tulad ng ginawa mo noon. At ngayon, pati ang mana ng aking ama ay gusto ninyong sirain. Nagsimulang manginig si Cassandra. Pero, Rafai, mali ang iniisip mo. Ginawa ko lang iyon dahil mahal kita. Ginawa ko lang iyon dahil kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng tulong mo. Tumawa si Rafai, isang mapait na tawa. Mahal? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang iyon, Cassandra. Ginamit mo ako noon at ngayon gusto mong gamitin ulit ako. Pero hindi na ako ang dating Rafai. Tapos na ang lahat sa atin. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niyong dalawa ni Eduardo ang lahat ng ginawa niyo. Tumayo si Rafai, iniwan si Cassandra na nakatayo doon, nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang puso ay puno ng pighati. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik, mas masakit kaysa dati. Ang pagtataksil ng kanyang ina at ngayon ni Cassandra. Sa pagbalik ni Rafai sa mansyon, pumasok siya sa library ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pinsan, ang kanyang sariling dugo, ay kayang gawin ang ganoong klaseng bagay. Habang naghahanap siya ng kahit anong bagay na makapagbibigay ng kasagutan, nakita niya ang isang lumang leather-bound journal sa likod ng isang bookshelf. Hindi ito nakita ng sinuman sa mga tauhan niya. Ito ang journal ng kanyang ama, si Don Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang journal. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Mga negosyo, mga pamilya, mga personal na saloobin. Ngunit sa huling bahagi ng journal, may mga nakasulat na bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Hindi ko maintindihan ang pagbabago kay Eduardo. Alam kong matagal na siyang naiinggit sa ating pamilya, ngunit ngayon, may mga naririnig akong usapan tungkol sa kanyang pagiging ahitador. Nagtataka ako kung may kinalaman siya sa mga problema ng kumpanya. At ang diwasat kailangan ko itong palitan. Ayokong maging sanhi ito ng gulo. Lalo na kay Rafai. May isang bagay akong gustong sabihin sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Isang sikreto. Isang sikreto na magpapaliwanag sa lahat ng kasamaan sa likod ng aming yaman. Kailangan kong protektahan si Rafai sa lahat ng ito. Nagulantang si Rafai. Ang kanyang ama. Pinaghihinalaan na si Eduardo. At may sikreto na nais niyang sabihin sa kanya. Isang sikreto tungkol sa pinagmulan ng kanilang yaman. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang huling entry ay may petsa ilang araw bago pumanaw si Don Ricardo. Nagsisimula na akong matuklasan ang lahat. Ang pagdating ni Cassandra. May connection siya kay Eduardo. Ang aking mana. Hindi ito dapat mahulog sa kamay ng mga sakim. Kailangan kong kausapin si Rafai. Ipapaalam ko sa kanya ang lahat. Ang lahat ng totoo tungkol sa pinagmulan ng Alcantara Group at kung paano kami nakabuo ng aming yaman. Kailangan niyang malaman na ang lahat ng aming kinita ay may dugong nalagas. At kailangan niya itong ayusin. Kung hindi, patuloy na babalik sa amin ang sumpa ng nakaraan. Eduardo, alam kong ang ginagawa mo ay hindi lamang pagmanipula. Ito ay pagtataksil. Biglang natapos ang entry. Nanlumo si Rafai. Hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya. Pinatay siya ni Eduardo. Para hindi niya mabago ang diwasat. At para hindi niya maibunyag ang sikreto. Nanginginig si Rafai. Ang sakit ay sumiklab sa kanyang dibdib. Pagtataksil sa pamilya. Pagpatay sa kanyang ama. Ang lahat ng pagdududa niya sa mundo ay naging katotohanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Emilia. Ang kanyang mukha ay halatang nag-aalala. Sir Rafai, okay lang po ba kayo? Nilingon ni Rafai si Emilia, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Nakita niya ang ifeslu sa kamay ni Emilia. Ang parehong ifeslu na sinabi ni Emilia na may kinalaman kay Eduardo. Ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Dahil sa kanyang sariling sakit at pagdududa, dahil sa kanyang nakaraan, hindi niya pinaniwalaan ang babaeng nagmamalasakit sa kanya.
Emilia, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagdududa. Alam ko na ang lahat. Alam kong may koneksyon si Cassandra at Eduardo. Pero bakit ka pa rin may koneksyon kay Eduardo? Ano itong iyesi na to? Sinusubukan mo rin bang manipulahin ako? Nagulat si Emilia. Sir Rafi. Hindi po. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Ito po ang ebidensya na si Eduardo ang nagpaplano ng lahat. Ebidensya. O bahagi ng plano mo para mas mapalapit sa Mana, galit na tanong ni Rafi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik, pinaghalo sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang tiwala ay sinira ng paulit-ulit. Huwag kang magkunwari, Emilia. Lahat kayo ay pare-pareho. Lahat kayo ay may gusto sa aking pera, sa aking kapangyarihan. Hindi po. Sir Rafi, sana po pakinggan niyo ako, pakiusap ni Emilia, ang kanyang boses ay tila isang hikbi. Ako po ang naghahanap ng katotohanan para sa inyo. Para sa Don Ricardo. Umalis ka, Emilia, malamig na utos ni Rafi. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang kontrata ay mananatili para sa bata. Pero sa pagitan nating dalawa, wala na. Niyakap ni Rafi ang journal ng kanyang ama, ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Naiwan si Emilia na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang ifesyo ay nahulog sa sahig. Ang kanyang puso ay nabasag. Hindi niya inakala na sa kabila ng lahat ng kanilang pinagsamahan, sa kabila ng kanyang pag-aalaga kay Rafi, na siya ay pagdududahan pa rin. Ngayon, nag-iisa na siya sa laban. Hindi na niya kasama si Rafi. Ang lahat ay nawala. Sa labas ng mansyon, tumakbo si Emilia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit kailangan niyang lumayo. Ang sakit ng pagdududa ni Rafi ay mas masakit pa kaysa sa anumang physical pain. Naramdaman niya ang matinding pagkawala. Samantala, sa isang madilim na sulok, naggingiti si Eduardo Ramos, hawak ang kanyang cellphone. Tama ang lahat ng plano. Ang Alcantara Group ay sa akin na. At si Rafi? Hayaan mo siyang masaktan. Ang yaman na ito ay dapat sa akin simula pa noon. Ang bawat hakbang ni Emilia ay mabigat, tila ba ang buong mundo ay nakasandal sa kanyang mga balikat. Lumabas siya ng mansyon ni Don Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga salita ni Rafi, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang puso ay sugatan, hindi lang dahil sa pagtataboy sa kanya, kundi dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Rafi. Alam niyang nasasaktan din ito, at iyon ang mas nakakasakit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagay ang malinaw sa kanyang isip, ang ifesri. Ang katotohanan. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo si Eduardo, hindi para kay Rafi, hindi para sa namayapang Don Ricardo, at higit sa lahat, hindi para sa bata na kanyang dinadala. Nagtago muna siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Clara, at doon, ibinuhos niya ang lahat ng nangyari. Narinig ni Clara ang buong kwento, ang pagdududa ni Rafi, at ang tungkol sa Liese. Kailangan mong ipakita sa kanya ang katotohanan, Emmy, sabi ni Clara, habang pinapatahan siya. Kung hindi siya naniwala sa iyo, marahil ay kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. 12:00 na ng tanghali, at nakaupo si Emmy sa labas ng opisina ng isang matandang abogado, si Abogado Salvador Badong Reyes. Siya ang dating abogado at matalik na kaibigan ni Don Ricardo, ang taong nagpatakbo ng kanyang mga personal na usapin. Matagal na itong nagretiro at lumipat sa isang tahimik na probinsya. Hindi madali ang paghahanap sa kanya, ngunit ginawa niya ang lahat. Nang makapasok siya, nakita niya si Abogado Badong, isang matandang lalaki na may puting buhok, nakaupo sa kanyang opisina na puno ng lumang libro. Magandang araw po, Abogado Reyes, bati ni Emmy, ang kanyang boses ay may halong paggalang at kaba. Magandang araw din, binibini, sagot ng abogado, ang kanyang mga mata ay may edad na ngunit matalas pa rin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ako po si Emilia de la Cruz, ang sekretarya ni Don Rafael Alcantara, simula ni Emmy. May nahanap po akong Liese Drive. May laman po itong voice recording at ilang dokumento na may kinalaman po sa pagkamatay ni Don Ricardo at kay Eduardo Ramos. Nagbago ang mukha ni Abogado Badong. Ang kanyang ngiti ay nawala. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ilgasoy. Tungkol kay Don Ricardo. At kay Eduardo. Opo, sagot ni Emmy.
Hindi po ako pinaniwalaan ni Sir Rafael. Pero ramdam ko po na may katotohanan ang lahat ng nasa VSE na ito. Sana po ay matulungan niyo akong kumpirmahin ito. Kinuha ni Abogado Badong ang ESE at isinaksak sa kanyang lumang computer. Ni-play niya ang voice recording. Habang pinakikinggan ang recording ng usapan ni Don Ricardo at Eduardo, nakita ni Emmy ang pagbabago sa mukha ng abogado mula sa pagiging pagdududa, naging pagkabigla at pagkatapos ay galit. Alam ko na, mahinang sabi ni Abogado Badong pagkatapos ng recording. Alam kong may mali sa pagkamatay ni Don Ricardo. Matagal na. Pero wala akong sapat na ebidensya. At si Eduardo, ang ahas na yan. Ibinunyag ni Abogado Badong ang lahat ng alam niya. Si Eduardo Ramos ay hindi lang basta pinsan. Siya ay anak sa labas ng kapatid ni Don Ricardo na matagal nang inagawan ng mana at itinapon sa kahirapan. Ang ina ni Eduardo ay galit na galit sa mga Alcantara at ipinasa niya ang galit na yon sa kanyang anak. Nalaman ni Don Ricardo ang buong plano ni Eduardo, patuloy ni Abogado Badong. Ang planong manipulahin ang kumpanya, ang Diwasat. At nalaman din niya ang isang malaking sikreto, ang Alcantara Group ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Mayroon silang malaking utang na dugo dahil sa isang hindi makatarungang pagkuha ng lupa mula sa isang pamilyang mahirap noon. Pinagsamantalahan nila ang kahinaan ng pamilyang iyon para makabili ng lupa sa mababang halaga at doon itinayo ang pundasyon ng kanilang yaman. Nanlumo si Emmy. Ang Alcantara Group, ang kumpanyang kinikilala sa buong bansa, ay nakatayo sa isang madilim na kasaysayan. Nais ni Don Ricardo na baguhin ang kanyang Diwasat, sabi ni Abogado Badong, ang kanyang boses ay puno ng paghati. Gusto niyang ayusin ang lahat ng pagkakamali, ibunyag ang katotohanan, at protektahan si Rafay. Pero huli na ang lahat. Alam kong pinatay siya ni Eduardo. Para hindi niya mabago ang Diwasat at para hindi niya maibunyag ang sikreto. Nanginginig si Emmy. Ang lahat ng kaba at pagdududa niya ay naging katotohanan. Si Eduardo, ang taong iyon, ay hindi lang isang sakim, kundi isang mamamatay tao. At ang bata niya, ang bata ni Rafay, ay nasa panganib dahil sa taong iyon. Abogado Reyes, sabi ni Emmy, ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Kailangan nating ipakita kay Sir Rafael ang lahat ng ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa amin. Nang gabing iyon, matapos magtipon ng lahat ng ebidensya, ang voice recording, ang mga lumang dokumento mula sa VSE, at ang pagpapatunay ni Abogado Badong, bumalik si Emmy sa mansyon ng mga Alcantara. Handa siyang harapin si Rafay. Nang makita siya ni Rafay, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Emilia, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang umalis ka. Sir Rafay, kailangan niyo po akong pakinggan, mariing sabi ni Emmy, ang kanyang boses ay matatag, puno ng kapangyarihan. Hindi ako alis hanggat hindi niyo ako pinakikinggan. Ito ay tungkol sa inyong ama. Tungkol sa inyong pamilya. At tungkol sa inyong anak. Tinitigan ni Rafay si Emmy, ang kanyang mukha ay blanko, ngunit nakita ni Emmy ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Emmy na kilala niya, ang tahimik na sekretarya. Ito ay isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Ano yon? Malamig na tanong ni Rafay, ngunit pinayagan niyang magpatuloy si Emmy. Si Don Ricardo po ay pinatay. Hindi po siya namatay sa natural na sanhi, sabi ni Emmy, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa mga mata ni Rafay. At ang nasa likod ng lahat ay si Eduardo Ramos. At ang pagkamatay ng inyong ama ay may kinalaman din sa isang madilim na sikreto ng Alcantara Group. Ang lahat ng yaman niyo ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at pagkuha ng lupa sa hindi makatarungang paraan. Ipinakita ni Emmy ang ESU at ang mga dokumento. Ni-play niya ang voice recording. Ang boses ni Don Ricardo na nagsasaad ng pagtataksil ni Eduardo at ang tungkol sa sikreto ng kanilang yaman. Ang boses ni Eduardo na may halong pagtawa at ang kanyang pagbabanta kay Don Ricardo. Sinabi niya ang lahat ng sinabi ni Abogado Badong, ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Eduardo, ang kanyang paghihiganti, at ang madilim na kasaysayan ng Alcantara Group. Habang pinakikinggan ni Rafay ang lahat ng ito, nakita ni Emmy ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagiging pagdududa, naging pagkabigla, at pagkatapos ay isang matinding sakit. Ang kanyang panga ay humigpit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat.
Hindi ito totoo, pabulong ni Rafe, ang kanyang boses ay halos walang lakas. Totoo po ito, Sir Rafe, mariing sabi ni Emmy. Nandito po ang mga ebidensya. Nandito po ang katotohanan. At si Abogado Reyes, siya po ang makakapagpatunay sa lahat ng ito. Nanginginig si Rafe, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang lahat ng kanyang mundo ay tila gumuho. Ang kanyang tiwala sa kanyang pamilya, ang kanyang tiwala sa kanyang sarili, ang lahat ay nasira. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw mula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Buksan ang gate, isang malakas na boses ang sumigaw. Nagtataka si Emmy. Anong nangyayari? Ang pinto ng mansyon ay bumukas, at pumasok si Eduardo Ramos, kasama ang isang grupo ng mga pulis at kanyang mga abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamay-ari at pagwawagi. Don Rafael Alcantara, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Narito ang arrest warrant para sa iyo. Ikaw ay inaresto para sa pagmanipula ng mga ebidensya at pagtatangka na baguhin ang diwasyat ng namayapang Don Ricardo. At sa iba pang mga krimen na malapit nang lumabas sa publiko. Nanlaki ang mga mata ni Emmy. Hindi siya makapaniwala. Si Eduardo. Ang traitor. Siya ang nagplano ng lahat. Ngunit ang pinakanakakagulat ay kung paano niya nagawang pagbaliktarin ang sitwasyon, ginawa si Rafe na suspect. Eduardo, sigaw ni Rafe, ang kanyang mukha ay galit na galit. Anong kabalbalan ito? Ngumiti si Eduardo. Ang hustisya, pinsan. Sa wakas, makukuha ko na ang dapat sa akin. Ang Alcantara Group ay sa akin na. At ikaw? Mabulok ka sa kulungan. Hindi makagalaw si Emmy. Nakita niya ang pagkagulat at sakit sa mukha ni Rafe. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nawalan ng saysay. Ang katotohanan ay lumabas, ngunit baliktad. At ngayon, si Rafe ang nasa panganib. Kumalat ang balita na inaresto si Don Rafael Alcantara na parang apoy sa kagubatan. Nakakulong siya sa isang malamig na selda, ang kanyang isip ay puno ng galit at pagtataksil. Si Eduardo. Ang pinsan niyang itinuring niyang pamilya. Ang ahas na ito ay hindi lang basta umagaw sa kanyang mana, kundi siniraan pa siya, ginawang kriminal. Ang mga salita ni Emilia, ang ifesi, ang journal ng kanyang ama, lahat ng iyon ay naglalaro sa kanyang isip. Ang katotohanan ay masakit, ngunit mas masakit ang pagdududa niya kay Emilia. Ang babaeng iyon, sa kabila ng lahat, ay nanatili sa kanyang tabi, naghahanap ng katotohanan. At siya, dahil sa kanyang sariling sakit at pagtataksil, ay hindi siya pinaniwalaan. Nagkamali siya. Biglang bumukas ang pintuan ng selda. Pumasok si Abogado de Vera, kasama si Abogado Salvador Reyes, at si Emilia. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sir Rafael, sabi ni Abogado de Vera. Huwag po kayong mag-alala. Alam na po namin ang lahat. May mga ebidensya po kami na magpapatunay na inosente kayo. At si Abogado Reyes po ang magpapatunay sa lahat ng ito. Tumingin si Rafe kay Emilia. Emilia, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang puso, tunay at walang halong pagpapanggap. Ngumiti si Emilia, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Hindi po mahalaga yun ngayon, Sir Rafe. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang araw ng pagdinig sa korte ay isang malaking circus. Puno ang courtroom ng mga reporter, mga miyembro ng pamilya Alcantara, at mga kakilala sa mundo ng negosyo. Nakaupo si Rafe sa harap, ang kanyang mukha ay seryoso. Sa tabi niya, nakaupo si Emilia, ang kanyang tiyan ay halatang lumalaki na. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng bulungan. Sumunod si Eduardo Ramos, kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamay-ari, na tila sigurado na siya ang mananalo. Kagalang-galang na hukom, simula ng abogado ni Eduardo. Mayroon po kaming matibay na ebidensya na si Don Rafael Alcantara ay nagmanipula ng mga dokumento at nagtangka na baguhin ang diwasyat ng kanyang namayapang ama. Mayroon din po kaming mga testigo na magpapatunay sa kanyang pagiging sakim at pagtatangka na kontrolin ang Alcantara Group sa hindi tamang paraan. Nagsimulang magpalabas ng mga ebidensya ang abogado ni Eduardo, mga pinalsipikadong dokumento, mga peking patotoo mula sa mga tauhan na binayaran. Ang lahat ng ito ay sadyang inihanda para sirain ang reputasyon ni Rafe.
Ngunit nang tumayo si Abogado de Vera, kasama si Abogado Reyes, naramdaman ni Rafi ang pag-asa. Kagalang-galang na hukom, simula ni Abogado de Vera, ang kanyang boses ay matatag. Mayroon po kaming mga ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng ibinibintang sa aking kliyente ay pawang kasinungalingan. At ang nasa likod po ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Eduardo Ramos. Nagulantang ang lahat ng nasa courtroom. Tiningnan ni Eduardo si Rafi, ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng pagkabigla. At para po sa pagpapatunay sa lahat ng ito, nais po naming ipakita ang isang ebidensya na nakatago sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Abogado Reyes. Ang huling habilin ni Don Ricardo Alcantara, hindi ang legal na dokumento, kundi ang kanyang puso at katotohanan. Ipinakita ni Abogado Reyes ang ikesi. Ito po ay isang voice recording mula kay Don Ricardo Alcantara, ilang araw bago siya pumanaw. At naglalaman po ito ng katotohanan tungkol sa kung paano siya pinatay. I-play niya ang recording. Ang boses ni Don Ricardo, na naglalahad ng lahat, ang pagtataksil ni Eduardo, ang kanyang plano na manipulahin ang Diwashat, at ang sikreto ng Alcantara Group. Ang boses ni Eduardo, na nagbabanta, na may halong pagtawa, na nagsasabing makukuha niya ang lahat. Nanginginig si Eduardo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi. Hindi totoo yan. Peke yan, sigaw niya. At bukod pa roon, sabi ni Abogado Reyes, mayroon din po kaming mga dokumento na nagpapatunay sa tunay na pagkakakilanlan ni Eduardo Ramos. Siya po ay anak sa labas ng kapatid ni Don Ricardo, na matagal nang may puot sa mga Alcantara. At ang kanyang pagdating sa buhay ng pamilya ay may layuning maghiganti at sirain ang lahat. Naglabas din si Abogado de Vera ng mga ebidensya, ang mga bank statements ni Cassandra na nagpapatunay sa paglipat ng malalaking halaga ng pera mula sa kanya patungo kay Eduardo. Ang mga kopya ng peking papeles ng pagbubuntis ni Cassandra. At ang mga ebidensya ng pagmamanipula sa shares ng Alcantara Group. Ang lahat ng ito ay bumagsak sa ulo ni Eduardo. Hindi siya makasagot. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng takot at galit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang buong courtroom ay nagulantang. At bilang karagdagang patunay, sabi ni Abogado de Vera, mayroon din po kaming isang testigo na makakapagpatunay sa lahat ng ito. Ang taong nagtiwala sa kanyang boss, ang taong naghahanap ng katotohanan para sa pamilya Alcantara, at ang taong naglabas ng lahat ng ebidensya na ito. Si Ima Emilia de la Cruz. Tumayo si Emilia. Lumakad siya patungo sa harap, ang kanyang mukha ay puno ng tapang. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sinabi niya ang lahat ng kanyang naranasan, ang lahat ng kanyang nalaman, ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Hindi makahina si Eduardo. Ang kanyang mukha ay asul na. Ang lahat ng kanyang pinaplano ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang mga abogado ay walang magawa. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Abogado de Vera. Hinihiling po namin na bigyan ng hustisya ang namayapang Don Ricardo Alcantara, at ang aking kliyente, si Don Rafael Alcantara. At dapat po, si Eduardo Ramos ay managot sa lahat ng kanyang ginawa. Ang desisyon ay malinaw. Si Eduardo Ramos ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga ibinibintang sa kanya, pagpatay kay Don Ricardo, pagmamanipula sa Diwashat, at pagtatangka na kontrolin ang Alcantara Group sa iligal na paraan. Si Cassandra Ramirez ay napatunayang kasama sa krimen. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska, at siya ay naharap sa matinding parusa. Nakatayo si Rafi, ang kanyang puso ay puno ng sakit at kalayaan. Ang kanyang ama ay nagkaroon na ng hustisya. At si Eduardo, ang taong sumira sa kanyang buhay, ay nagbayad na sa kanyang ginawa. Nilapitan ni Rafi si Emilia, at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Emilia, ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagdududa. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagligtas sa aming pamilya. Niyakap din ni Emilia si Rafi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ito ay isang tunay na yakap. Isang yakap ng pagmamahal. Sa labas ng courtroom, puno ng tao. Ang mga reporter ay nagkakagulo, nagtatanong ng kung ano-ano. Ngunit sa lahat ng iyon, ang tanging nakita ni Rafi ay si Emilia. Ang babaeng nagtago ng kanyang pagmamahal, ang babaeng nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya. Hinawakan ni Rafi ang kamay ni Emilia at hinarap ang mga reporter. Gusto ko pong ipaalam sa lahat
na ang lahat ng nangyari ay nagpakita lamang ng katotohanan. At ang katotohanan ay, ang babaeng nasa tabi ko, si Emilia de la Cruz, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi lamang siya ang magiging ina ng aking anak, kundi siya rin ang babaeng mahal ko. Nagulantang ang mga reporter. Ang pag-amin ni Raffy ay hindi inaasahan. Umiti si Emilia, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa wakas, ang pagmamahal na matagal niyang tinago ay lumabas na. Ngayon, ang diwasyat ng aking ama ay maisa sa katuparan, sabi ni Raffy, tiningnan si Emilia. Mayroon akong anak. Ngunit higit pa roon, mayroon akong pamilya. Isang pamilya na binuo hindi sa kontrata, kundi sa pagmamahalan at tiwala. Nagpalakpakan ang mga tao. Naglabas ng flash ang mga kamera. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ni Raffy ay ang init ng kamay ni Emilia sa kanyang kamay. Hindi pa tapos ang laban. May mga legal na proseso pa. May mga papel pa na dapat ayusin. Ngunit alam niya na sa pagtatapos ng araw, ang pinakamalaking mana na natanggap niya mula sa kanyang ama ay hindi ang pera, kundi ang pagkakataong makahanap ng tunay na pag-ibig. At sa wakas, nahanap niya ito. Emilia Emmy de la Cruz. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Mula nang magbago ang kanyang mundo, at mula nang magkaroon siya ng isang bagong pamilya. Nakaupo si Emilia sa isang upuan sa gilid ng malaking hardin ng Alcantara Mansion, pinapanood ang kanyang anak, si Rafael Airy, o Raffy, na abala sa paglalaro ng bola kasama ang kanyang ama. Ang kanyang anak. Isang masigla at matalinong bata, na may ngiti na nagpaparamdam sa kanyang puso ng matinding kagalakan. Si Raffy naman, ang kanyang asawa, ay hindi na ang malamig na na una niyang nakilala. Ang kanyang mukha ay puno ng tawa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikipaglaro sa kanilang anak. Kung may makakakita sa kanila ngayon, hindi nila akalain na ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula sa isang kontrata, sa isang transaksyon. Nagtapos ang kaso laban kay Eduardo. Siya at si Cassandra ay nakulong. Ang reputasyon ng Alcantara Group ay bumalik sa dati, mas matatag pa ngayon, dahil sa katapatan at sakripisyo ni Raffy para maipakita ang katotohanan. Ngayon, si Raffy ay hindi lang isang kundi isang leader na kinikilala sa kanyang integridad. Ngunit higit sa lahat, nagbago si Raffy. Ang sakit at pagdududa sa kanyang nakaraan ay unti-unting nawala, napalitan ng tiwala at pagmamahal. Nakita ni Emmy kung paano niya sinubukang ayusin ang lahat ng pagkakamali ng kanyang ama, ang pagtulong sa mga pamilya na naapektuhan ng madilim na kasaysayan ng kanilang yaman. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kababaang loob at pagnanais na maging isang mas mabuting tao. Hindi na rin siya sekretarya. Ngayon, si Emilia de la Cruz Alcantara ay ang Executive Director ng Alcantara Foundation, isang charity organization na itinatag ni Raffy para tumulong sa mga mahihirap na pamilya, lalo na sa mga kababaihan na nasa mahirap na sitwasyon. Ibinubuhos niya ang kanyang puso sa trabahong ito, nagbibigay ng pag-asa sa mga taong kailangan ng tulong, tulad ng kanyang sarili noon. Natagpuan niya ang kanyang boses, ang kanyang halaga, hindi lamang bilang asawa at ina, kundi bilang isang individual na may kakayahang gumawa ng pagbabago. Don Rafael Alcantara. Naramdaman ni Raffy ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat habang tumatakbo siya sa hardin, habol ang kanyang anak. Ang tawanan ni Raffy ay musika sa kanyang tenga. Ang pakiramdam ng pagiging ama ay isang bagay na hindi niya inakala na mararanasan niya, at ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Tumingin siya kay Emilia na nakaupo sa bench, nakangiti. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang babaeng ito, na nagsimula bilang isang kontrata, ay ngayon ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, ang ina ng kanyang anak, at ang anchor sa kanyang buhay. Siya ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang sariling dilim, mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang araw na dinala niya si Emilia sa sementeryo, sa puntod ng kanyang ama, si Don Ricardo. Hinawakan ni Raffy ang kamay ni Emilia, at nilagyan ng bulaklak sa puntod. Papa, bulong ni Raffy, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat. Salamat sa lahat. Hindi ko maintindihan ang iyong diwasat noon, pero ngayon, alam ko na. Salamat sa pagpilit sa akin na magkaroon ng pamilya. Salamat sa pagpilit sa akin na makilala si Emilia. Siya ang pinakamagandang mana na naiwan mo sa akin. Niyakap ni Emilia si Raffy, at magkasama silang tumayo doon, ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at pag-unawa.
Ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan ay tila unti-unting nawala. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Emilia sa kanilang balkonahe, tinatanaw ang naglalakihang mga ilaw ng syudad, hinawakan ni Rafi ang kamay ni Emilia. Emilia, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam mo, ang mana na iniwan ni Papa ay napakalaki. Napakaraming pera, kapangyarihan, at responsibilidad. Ngumiti si Emilia. Opo, Sir Rafael. Pero, patuloy ni Rafi, ang pinakamalaking mana na natanggap ko sa buhay ko ay hindi ang mga yon. Hindi ang pera, hindi ang kumpanya. Ikaw yon, Emilia. Ikaw at ang ating anak. Kayo ang tunay na kayamanan na hindi kayang bilhin ng salapi. Tumingin si Emilia kay Rafi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. At ikaw naman po, Rafi. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang nagturo sa akin na lumaban. Ang nagturo sa akin na magmahal. At ang nagpakita sa akin na ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi pagmamahal, tiwala, at pag-unawa. Niyakap ni Rafi si Emilia, ang kanyang yakap ay mahigpit. Hinalikan niya ang noo nito at pagkatapos ay ang kanyang labi. Isang matamis na halik puno ng pagmamahalan. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay mainit. Ang Alcantara Group ay patuloy na lumalaki at yumayabong, ngunit sa loob ng mansyon, ang tunay na pundasyon ng kanilang imperyo ay ang pagmamahalan at kaligayahan na kanilang natagpuan. Ang isang kontrata na nagsimula sa isang pag-asa ng mana ay naging isang di inaasahang simula ng isang walang hanggang pag-ibig. Ang isang boss na yelo at isang simpleng sekretarya ay nagtagpo, at sa gitna ng mga pagsubok at pait ng nakaraan, natuklasan nila ang pinakamahalagang mana sa lahat, isang pamilyang binuo sa pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Rafi at Emilia. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng Ang Kontrata ng Pag-ibig. Buong puso ko pong pinaghirapan ang bawat salita, bawat emosyon, at bawat pagsubok na pinagdaanan ni Rafi at Emilia. Naging napakalalim ng kanilang paglalakbay mula sa isang simpleng kontrata tungo sa isang pagmamahalan na higit pa sa anumang yaman o kapangyarihan. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-aalinlangan, at ang unti-unting pagbukas ng kanilang mga puso sa isa't isa. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong fairy tale. Minsan, ito ay nagsisimula sa pinaka-inaasahang lugar, sa gitna ng kaguluhan, at sa ilalim ng pinakamabigat na pasanin. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, nagpahid ng inyong luha, at nagbigay ng kagalakan sa inyong puso. Nais kong ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya at romansa. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pagpapatawad, paghilom ng mga sugat mula sa nakaraan, at ang pagtitiwala sa bawat isa kahit sa gitna ng pinakamalaking pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang magmahal ng buo, at matagpuan ang tunay na kaligayahan, gaano man kahirap ang simula. Maraming salamat muli sa inyong oras at sa pagbibigay ng pagkakataon sa kwentong ito na makarating sa inyong mga puso. Maligaya akong malaman ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento ni Rafi at Emilia. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Mula sa inyong lingkod. Kwentong Pusong Sugatan.